Sa unang eksena, dito sa Harrison High School, sa Southern California, kung saan bumalik ang mga estudyante pagkatapos ng spring break. Ipinakikilala ang school president at senior year student na si Zach Sher, na sikat sa mga babae at lalaki, at ito naman ang kanyang mga kaibigan na sina Dean at Preston. Nag-uusap sila tungkol sa natitirang 8 linggo bago ang kanilang graduation. Maya-maya, dumating din sa paaralan ang kasintahan ni Zach na si Taylor, ngunit nagbago ang kanyang nararamdaman kay Zach. Umiiwas na siyang yakapin ni Zach, lumalabas na sa kanyang bakasyon sa Florida. Siya ay nagloko kay Zach dahil sa reality TV star na si Brock Hudson, at nagpatato din siya kay Mark para sa bago niyang karelasyon na si Brock. Sa kabilang dulo ng school, ang art student na si Lainey Buggs ay pumapasok sa kanyang painting class. Bukod sa pagiging isang art student, si Lainey din ay madamdamin sa humanitarian at environmental cause. Ang mga paksang ito ay makikita rin sa kanyang mga painting. Ngunit hiniling ng kanyang guro na hanapin ang kanyang sarili sa kanyang creations, kahit na ang mga kaklase ni Lainey ay masama sa kanya at patuloy na pinagtatawanan ang kanyang mga nagawa. Habang ang mga mag-aaral ay nag-iimpake ng kanilang mga bag para umuwi, ibinalita ng DJ ng paaralan ang paghihiwalay ni Zach at Taylor sa radyo. At nang dumating si Brock sa paaralan, ay agad siyang pinagkaguluhan ng mga babae at pagkatapos ay mabilis siyang sinalubong ni Taylor. Nang malaman ito, galit na sinabi ni Zach na si Taylor ay madali din palitan ng sinumang babae sa paaralan, ngunit hindi sumang-ayon si Dean at hinamon siya na gawing prom queen ang sinumang random na babae sa loob ng 6 na linggo. Dahil may gustong mapatunayang si Zach, kaya tinanggap niya ang challenge at hiniling sa kanyang kaibigan na pumili ng kahit sinong babae para sa kanya. Biglang nakita ni Dean si Lainey kaya siya ang kanyang napili. Siya ay may reputasyon na hindi madaling kausapin at nakakatakot, pero kumpiyansa sa kanyang sariling katangian kaya nilapitan siya ni Zach at sinubukang magpakilala. Ngunit agad itong umalis kasama ang kanyang nakababatang kapatid na lalaki. Pagka-uwi ng bahay, pinayuhan siya ng kapatid ni Zach na si Melissa, na alamin ng higit pa tungkol kay Lainey kung gusto niyang mapagtagumpayan siya. Samantala, ang kanilang ama ay nagtatanong kay Zach tungkol sa mga aplikasyon sa kolehiyo lalo na sa Dartmouth. Nag-aalala siya na si Zach ay hindi pa nakakatanggap ng anumang mga liham ng imbitasyon mula sa mga kagalang-galang na mga kolehiyo. Kahit na ang pagtatapos ay hindi kalayuan upang bigyan si Zach ng choices, at nag-alok ang tatay niya na tumawag sa isang kaibigan mula sa Dartmouth Alumni Group, ngunit pinigilan siya ni Zach at sinabihan siyang maghintay pa ng 1 linggo bago tumawag. Pagkaraan ng ilang sandali, pumasok siya sa kanyang silid at naglabas ng isang nakatagong liham ng pagtanggap sa kanya sa Dartmouth. Maliwanag na gusto niyang sorpresahin ang kanyang ama. Sa ibang lugar, si Taylor ay nag-shopping kasama ang kanyang mga besties na sina Katie at Chandler, ngunit ang kanyang atensyon ay tila milya-milya ang layo mula sa mga damit. 2 linggo lang ang nakalipas ay pinagplanuhan nila ang kanyang prom queen na acceptance speech, ngunit ngayon ay kinuha na ni Brock ang kanyang mundo. Pinayuhan ni Chandler si Taylor na maging close sa ibang estudyante para masigurado ang boto dahil malapit na ang prom queen. Bilang tugon, sinabi ni Taylor na sigurado siyang makukuha niya ang titulo kahit pa magsuot lang siya ng murang damit. Binaliwala niya ang mga naging usapan tungkol sa maari siyang matalo ngayon. Pagkalipas ng ilang araw, sinusubaybayan ni Zach si Lainey sa kanyang part-time job sa isang restaurant. Sabik siyang makipag-usap kung saan siya pumapasok, ngunit nakita niyang abala siya sa isang customer. Nainis si Lainey at binibigyan niya ito ng 1 minuto para ipaliwanag kung bakit siya binabantayan, kaya gumawa si Zach ng kwento tungkol sa pagkabaliw niya sa arts niya at gusto niyang sumabak sa artistikong mundo. Nang marinig niya ito, inimbitahan siya ng nag-aatubili na si Lainey sa kanyang paparating na pagtatanghal sa isang event ng art club. Nang gabing iyon, nanood si Zach sa performance ni Lainey at mukhang hindi naman talaga siya interesado sa ganitong show. Samantala, pagkatapos ni Lainey mag-perform, humiling siya sa direktor na anyayahan ng lalaki sa stage para sa isang impromptu na pagtatanghal. Ang isang walang kaalam-alam na si Zach ay bigla pinaakyat sa stage at nag-perform ng kakaiba gamit ang kanyang hockey sack ball dahil dito siya magaling sa pagjuggling ng bola gamit ang kanyang mga paa. Nakakuha siya ng palakpakan mula sa madla. Paglabas nila ng club, pinupuri ni Lainey si Zach sa kanyang kakaibang performance. Bilang tugon, sinubukan siyang akitin ni Zach sa pamamagitan ng pagpuri sa kanyang mga mata, ngunit itinuring niya ito bilang isang insulto at kaya galit siyang umalis. Kinabukasan, dumating si Zach sa bahay ni Lainey at nagsimulang makipag-usap sa kanyang ama tungkol sa kanyang negosyo na paglilinis ng pool drains. Pero hindi nasisiyahan si Lainey sa kanyang presensya, kaya lumabas siya at sinabihan siyang huwag siyang i-stalk kung saan-saan. Hiniling ni Zach na pumunta sa beach kasama niya, ngunit agad niyang tinanggihan si Zach, pero sinabi ni Zach na kung hindi siya lalabas kasama niya,
Siya ay mananatili sa paligid ng kanyang tahanan buong araw at makikipaglaro ng mga video game kasama ang kanyang kapatid. Na walang nakikitang iba pang pagpipilian, pumayag na lang si Lainey na pumunta sa beach at pagdating nila, hinihikayat siya ni Zack na mag-enjoy na muna ngayon at kalimutan muna ang mga problema at mag-relax. Ngunit ang kanilang pag-uusap ay naputol ng mga kaibigan ni Zack na dumating din sa beach. Ipinakilala ni Preston ang kanyang sarili at ang iba pang mga kasama nila kay Lainey, at sila ay naglaro sa isang masayang oras na magkakasama. Sa pag-uwi nila, inimbitahan ni Preston ang lahat sa kanyang bahay para sa isang party kinabukasan, nasabik ang lahat at agad silang pumayag na pumunta, bukod kay Lainey na tumanggi, na sinasabing marami pa siyang dapat gawin. Kinabukasan, nagpunta muli si Zack sa kanyang bahay, at isinama ang kanyang kapatid na si Mackenzie, na tumulong kay Lainey para magayos at magpaganda. Pagkalipas ng ilang oras ay inihayag niya ang bagong bersyon ni Lainey, na halos hindi makilala, talagang nabighani si Zack sa kanyang kagandahan, at sinama na siya ni Zack sa party ni Preston. Napapalingon ng iba kay Lainey kabilang narito si Katie, na hinila siya palayo kay Zack para ipakilala sa iba pang tao doon. Naroroon din sa party si Dean at nagtanong kay Zack kung mayroon na silang relasyon ni Lainey, ngunit itinanggi ito ni Zack at sinabing kasama niya ito para lang manalo sa pastahan. Ilang sandali pa, nakita ni Lainey sa banyo ang isa sa kanyang mga kaklase sa arts na si Misty. Mukhang lasing na si Misty at nagsimula siyang magyabang tungkol sa pagkuha ng scholarship sa kanyang first choice art school. Pagkatapos ay minamaliit niya si Lainey na malayo ang antas nila, na ikinagalit ng dalaga at nagpasya siyang gantihan ito, kaya nilock niya ang pinto ng banyo at kinulayan ng mukha ni Misty na parang isang clown na pinagtatawanan siya ng lahat ng taong nakakasalubong niya habang puspusan na ang party sa ibaba. Ngunit ang eksena ay nagbago dahil sa kalasingan, ginanahan si Brock na magsayaw, kaso lang nakakahiya. Gumit na siya sa dance floor at ang kanyang mga galaw ay lalong nagiging kakaiba habang tumatagal. Habang si Taylor ay hindi siya mapigilan, kaya hinayaan na lang niya ito at tumungo siya sa gilid dahil nahihiya sa kakaibang ugali ng bago niyang nobyo. Sa kasamaang palad, nang bumaba si Lainey at agad siyang nilapitan ni Taylor at sa harap ng maraming tao, bigla binuhusan ng kanyang dress ng isang basong alak, dahil dito napahiya siya at nasaktan kaya tumakbo si Lainey palabas ng party. Agad naman siyang sinundan ni Zack, kaya naabutan niya ito sa labas at sinubukang i-comfort para hindi tuluyan masira ang kanyang gabi. Sa sumunod na araw, ang ibang mga estudyante sa paaralan, binabati nila si Lainey ngunit wala siyang ideya kung bakit. Ang dahilan pala ay inanunsyo ng school DJ na nominado si Lainey Boggs para sa prom queen kasama si Taylor Vo, na ikinagulat ng lahat, kaya naman siya ay binati ng iba. Samantala, umiiyak si Taylor sa harap ng paaralan dahil nakipaghiwalay na pala si Brock sa kanya pagkatapos ng party kagabi. Sa hapon, nahihirapan mag-concentrate si Zack sa kanyang pagsasanay sa soccer, hindi rin pumasok ang tinira niya kahit open goal ito. Sa changing room, sinabi ni Dean na dahil siguro matagal nang walang romansa si Zack sa mga araw na ito. Kaya sinabi niya na ayain na niya magpainit si Lainey, nang marinig ito ni Zack siya ay nagalit at nag-away ang dalawa. Nang gabing iyon, nahanap ni Zack si Lainey sa basement na nagdodrawing siya ng magandang painting para sa kanyang ina at para sa kanyang art school final. Malumanay niyang tinanong si Lainey tungkol sa kanyang ina at nalaman niyang namatay siya dahil sa sakit na leukemia. Malungkot na hinimok ni Zack si Lainey na huwag niyang isara ang mundo niya at subukang ibahagi ang kanyang mga pasanin. Pagkatapos ay binahagi ni Zack ang tungkol sa kagustuhan ng kanyang ama na sundin ang kanyang mga pangarap sa Dartmouth na parang kapalit niya sa kanyang hindi natupad na mga ambisyon at sa ibinahaging kahinaan. Napayuko si Zack na handang halikan si Lainey ngunit pabiro niyang itinanong kung ginagawa niya ba ang lahat ng ito para makakuha ng boto sa prom king. Napangiti na lang siya at nagilty tungkol sa pastahan, kaya nagdahilan siya at umalis nang walang sinasabi. Sa labas, ang mga estudyante sa paaralan ay nahahati sa pagboto kay Taylor at Lainey para sa prom queen title. Habang nasa kantin si Lainey, nagtataka siya kay Zack kung bakit hindi siya hinalikan dahil ba hindi siya maganda, kaya naguguluhan ngayon si Lainey. Pagkatapos, may dalawang estudyante ang nambubuli sa kanyang kapatid na si Simon. Ang isa sa kanila ay pinipilit na ipakita sa kanya ang mga malaswang larawan ng mga babae. Habang ang isa ay naglalagay ng pubic hair sa kanyang pizza, ngunit bago nila maibigay ang pizza na iyon kay Simon, biglang pumagitna si Zack at pinilit ang dalawang lalaki na kainin ito. Pagkatapos ng klase, pumasok si Dean sa restaurant na pinagtatrabahoan ni Lainey at tinanong siya kung gusto niyang samahan siya sa prom. Gaya ng inaasahan, tinanggihan ni Lainey ang kanyang alok, ngunit sinimulan niyang manipulahin si Lainey, kaya nagsinungaling siya na sinasabing may nararamdaman pa rin si Zack para kay Taylor.
Kaya hinihiling niya kay Lainey na maging prom date niya, kaya bago siya umalis sinabi ni Dean na pag-isipan niya muna ito. Sa susunod na eksena, tumutulong si Zack na mag-ayos ng school decorations para mabilis matapos dahil papalapit na ang prom night. Di nagtagal, bigla siyang inabala ni Taylor na nagpaalam sa kanya kung pwede siya pumunta kasama niya sa prom date. Kaya sumagot si Zack na nakaplano na siya kasama si Lainey. Ngunit nalaman niya bigla na ang art student ay mayroon ng kadate. Dahil tinanggap pala ni Lainey ang proposal ni Dean at magkasama silang pupunta sa prom. Galit na hinarap ni Zack ang kanyang kaibigan tungkol sa panunulot niya. Ngunit sumagot si Dean pabalik sa paglalantad na gusto lang ni Zack na pumunta sa prom kasama niya dahil sa isang pustahan. Sa kasamaang palad, nang marinig ni Lainey ang lahat, bigla siya tumakbo paalis na masama ang loob. Kalaunan, nagkulong siya sa kanyang basement at nagsimulang magpinta ng larawan ng kanyang sarili bilang isang payaso. Habang patuloy na sinusubukan ni Zack na makipag-ugnayan sa kanya ngunit hindi siya sumasagot, sa ilang sandali, ang ama ni Lainey ay pumasok sa basement at nagkaroon ng maayos na pag-uusap bilang nag-aalalang ama. At dito sinabi niya ang katotohanan na si Lainey ay humakbang upang alagaan ang pamilya matapos ng pagkamatay ng kanyang ina, habang siya ay malungkot at balisa pa rin sa loob ng maraming taon. Kaya ngayon ay gusto niya itong magkaroon ng kaunting kasiyahan sa kanyang buhay tulad ng ibang kabataan, at ipinaalam niya na naghihintay sa kanya ang gwapong binata sa itaas. At yun pala ay walang iba kundi si Dean para sunduin siya. Medyo nag-aalinlangan si Lainey, pero nakumbinsi niya itong sumama sa prom. Samantala, sa loob ng party ay hinahanap ni Zack si Lainey, na umaasang maayos nila ang hindi pagkakaunawaan sa pagitan nila. Ngunit nilapitan siya ni Taylor na parang nanguhumaling sa kanya pagkatapos ng kanyang breakup kamakailan, pinilit niya itong sumayaw, at nakita niya din agad si Lainey na sumasayaw kasama si Dean. Habang sumasayaw si Zack sinusubukan niyang lapitan si Lainey ngunit hindi siya makakuha ng pagkakataon, habang ang sayaw ay nagpapatuloy, sa ibaba naman ay nagkita si Mackenzie at ang kaibigan ni Lainey na si Jessie na nakaupo mag-isa sa isang mesa. Ang dalawa ay dahan-daang nagkakabonding sa pareho nilang gustong musika. Nang matapos ang sayaw, nagpaalam muna si Dean saglit, na kaagad din nilapitan si Lainey ng kanyang guro sa arts, na binanggit na gusto niya ang larawan ng kanyang ina at nagpadala siya ng mga application sa mga prestihiyosong kolehiyo sa bansa para sa kanyang pag-aaral. Kaya labis talaga ang saya ng dalaga at nagpasalamat siya sa kanyang guro, ngunit bigla niyang napansin si Taylor na kayakap si Zack na agad naman niyang ikinalungkot. Samantala, habang nasa banyo, ipinagmamalaki ni Dean ang kanyang planong akitin si Lainey ng gabing iyon, na sinabi niyang malapit na niya itong makuha mamaya at nag-book na siya ng isang silid sa hotel para sa okasyon, ngunit wala sa kanyang mga kaibigan ang naniniwala kahit na si Preston. Pagkatapos umalis ng lahat sa banyo, napag-alaman na ang kaibigan ni Lainey na si Jessie ay narinig ang lahat. Kaya agad siyang nagmadali upang puntahan si Mackenzie at ipinaliwanag sa kanya ang lahat. Pagkatapos, naghanda ang prinsipal na ipahayag kung sino ang prom king at prom queen, tulad ng inaasahan ng lahat, si Zack ang prom king sa gabing iyon, ngunit nagulat ang lahat dahil si Taylor ang kinoronahan bilang prom queen. Malungkot si Lainey dahil dito, at ilang sandali pa, nagmamadali si Jessie at Mackenzie para sabihan si Zack. Pagkatapos niya magsalita sa stage at agad niyang nalaman ang tungkol sa plano ni Dean, mabilis niyang hinahanap si Lainey ngunit nalaman niyang nakaalis na siya kasama si Dean. Dahil dito, nagpapanik na si Zack sa kanyang sasakyan at agad na nagmaneho palayo doon. Habang nasa daan siya, tumatawag siya sa mga hotel sa lugar upang malaman kung saan eksakto dinala ni Dean ang kanyang minamahal na si Lainey. Samantala, makikita natin si Lainey na dumating na sa bahay na may dismayadong mukha. Agad na binati siya ng kanyang ama at kapatid na nakaupo sa sopa, ngunit hindi nagtagal ay napansin niya si Zack na nakatayo sa gilid at naghihintay sa kanya. Sinimulan niyang isiwalat ang plano ni Dean sa kanya ngunit pinigilan siya ni Lainey at ipinaliwanag niya na naisip din niya iyon. Pagkatapos, ipinagtapat na ni Zack ang kanyang tunay na damdamin at humingi siya ng paumanhin kay Lainey para sa naging challenge nila nung umpisa. Habang nag-uusap sila, dahan-dahan silang nagsimulang sumayaw at naghahalikan sa tabi ng pool. Pagkatapos ay tinanong ni Lainey si Zack tungkol sa challenge at sinabi niya na igagalang niya ang parusa ng pagkatalo. Gayunpaman, malalaman lang ito sa araw ng graduation. At ito na ngayon ang araw ng graduation ceremony at hinihintay ng lahat na ipahayag ang kanilang mga pangalan. Sa wakas ay tinawag na ng guro si Zack, ngunit imbes na dumating siya na normal ang suot, siya ay umakyat na hubot-hubad dahil ito pala ang kanyang parusa sa pagkatalo sa kanyang challenge.